Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Cassandra, o mas kilala sa tawag na Kakay. Magsisimula ang aking kwento sa isang lugar sa Parting Negros kung saan naninirahan ang mag-anak. Si Kakay ay nasa 16 na taon pa lamang. Si Kakay ay nasa 11 taong gulang pa lamang at kasama nitong namumuhay ang kanyang nakakatandang kapatid na si Katrina na nasa edad 17 at ang kanilang inang si Aling Cecilia. Dahil ulila na ito sa ama, kaya ang tanging ina na lamang nila ang naghahanap buhay. Si Aling Cecilia ay naglalako ng balot at penoy na kanyang inaangkat tuwing umaga sa mga nagtitinda ng itlog. At kanya pa itong nililinisan bago iluto. Kaya matrabaho itong gawin. Hindi kasi ito yung tipikal na balot na kulay puti na itlog ng bibe. Ito po ay itlog ng manok, kaya kulay kayumanggi ito. Tsakong alam ito ng mga taga-Visayas, lalo na sa Parting Negros. Tinutulungan naman ito ni Kakay. Samantalang ang kapatid naman itong si Katrina ay hindi naman maaasahan dahil hindi ito tumutulong sa kanila. Kung ano ang sipag ng kanilang ina at ni Kakay, ay ganoon naman ito katamad. Nahihiya kasi itong magtinda, kaya tanging si Kakay na lamang ang katuwang ng kanilang nanay Cecilia sa paghahanap buhay. Katrina, tulungan mo nga ako maglinis sa itong mga itlog. Aalis po ako ngayon, Nay. Nihintay ako ng mga kaibigan ko. Saan na naman ba kayo pupunta? Araw-araw na lang umaalis ka. Hindi ka na nga nakakatulong sa akin dito sa bahay. Akala ko pa naman may katulong na ako dito. Dahil wala kayong pasok, mabuti pa tong kapatid mong bunso. Andyan naman po si Kakay. Siya na lang po ang paglinisin nyo ng mga itlog na yan. Alis ka na naman, Ate Katrina. Magagagala ka na naman. Kayo ng mga barkada mo, no? Hindi may dadaluhan kaming kaarawan ng isa naming kaibigan. Kaarawan? Nang isang araw, hindi nang rason mo Ano naman? Totoo namang may pupuntahan kaming kaarawan Gagala lang naman kayo kung saan-saan. Tumahimik ka nga dyan. Nay, alis na ako Sandali, Katrina. Huwag kang magpagabi. Opo. Sige po. Nay, bakit kaya ang tamad niyo, ate, no? Palagi nilang umaalis. Hindi na tumutulong sa atin dito sa bahay. Hayaan mo na, anak. Dalaga na kasi ang ate mo. Kaya siya ganoon. Palagi niyo na lang kasing hinahayaan si ate nanay. Kaya ayan, lumalaki ang ulo. Hindi naman sa ganoon, anak. Baka nga naimbitahan yung ate mo sa kaarawan ng kaibigan niya. Kaya ayaw din mapahiya. Ewan, Nay. Pero sige na nga. Wala na din naman ako magagawa. Si Kakay na lamang ang naglinis ng mga itlog na kanilang ititinda. Matapos kasi itong linisan, ay kanila itong sisipatan sa may ilawan para malaman kung balot ito o penoy. At minsan pa, may napipisang mga sisiw sa mga itlog. Nanay, may sisiw na naman na napisa, May dagdag ka na namang sisiw, anak. Apo, Nay. Madami na po sila. Kaya po mamaya, bili po tayo ng patuka sa kanila, nanay, Inilipat muna ni Kakay ang bagong pisang sisiw sa may kulungan niya ng mga ito bago bumalik sa paghuhugas ng mga itlog. Dito ka muna, Madami na pala akong sisiw. Pag naging manok ang mga ito, pwede na silang mga itlog. Tapos, hindi na kami bibili ng itlog ni nanay. Kaya mas malaki ng kikitain namin. Sambit ng batang si Kakay. Dahil sa murang edad nito,
ay alam na nito ang kalakaran sa pagtitinda ng balot at penoy. Inaangkat pa nila ang mga itlog na kanilang nilalako, kaya halos maliit lang din ang kanilang kita. Lalo na kapag hindi nila ito napapaubos. Kaya matapos malinisan ang mga itlog, ay kanila na itong isinasalang sa ilawan para maihiwalay ang mga balot sa penoy. At pagkatapos ay kanila na itong niluluto para ilako sa hapon. Sa paglalako ng mga itlog, ay kasama pa rin ni Aling Cecilia si Kakay, na nilalagay pa ang basket sa kanyang uluhan habang sumisigaw. Balot penoy kayo dyan. Mainit po. Bagong luto. Bili na po kayo. Anak, hindi ka ba nabibigatan? Sabayong na nasa ulo mo. Nabibigatan po. Pero kaya naman po, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Natuwa naman si Aling Cecilia sa kanyang bunso dahil masipag itong bata. Kaya nagpatuloy sa paglalako ang mag-ina ng kanilang panindang balot at penoy. Hanggang sa malapit ng dumilim, ay pumunta na sila sa kanilang pwesto sa may plaza para doon tumambay. Kakay anak, dito ka lang muna. Uuwi lang ako sandali. Magsasaing lang ako ng hapunan natin. Sige po, Nay. Pero wag niyo pong kalimutan na bumili ng patukas sa mga sisiw ko, Nanay, ha? Lumakad na si Aling Cecilia para umuwi. Kaya si Kakay na lamang ang naiwan na nagbabantay ng kanilang paninda sa may plaza. Mga kuya, bili na po kayo ng balot at penoy. Pampatibay ng tuhod. Saka, ang penoy, pampapogi po. Natuwa naman kay Kakay ang mga dumadaan na kanyang inaalok ng balot at penoy. Kaya madami ang bumibili sa kanya. Kaya madami itong naging benta. Di ba po mga kuya, masarap po, no? Sabi ko po sa inyo eh. Balik po kayo ulit bukas, ha? Nagwika naman ang mga bumibili sa kanya na sige o mano. At bibili sila muli bukas sa kanya. Kaya lumakad na ang mga ito at nagpasalamat naman si Kakay. Habang naghihintay na may bumili muli, ay nakita nito ang kanyang ate Katrina kasama ang mga kaibigan nito na dumaan sa may plaza. Kaya tinawag niya ito. Ate Katrina? Huy! Nandito ako, ate. Nakita nga ito ni Katrina, pero hindi siya nito pinansin at tila hindi siya nito kilala. Nakita pa ni Kakay na itinuro pa ng isa nitong kaibigan si Kakay na tumatawag sa kanya. Pero binaliwala siya nito at lumakad na sila papalayo. Hindi ba ako nakita ni ate Katrina? Bakit kaya hindi ako pinansin nun? Hindi bali na nga. Balik penay kayo dyan mga ate na magaginda at mga kuya na pogi. Nakita pa si Kakay ng kanilang guro na napadaan din sa plaza. Kaya lumapit ito sa kanya. Cassandra? Ikaw ba yan? Ano ginagawa mo dito? Nagtitinda po ng balot at penay, ma'am. Wala pa naman pasok. Kaya tinutulungan ko si nanay po na magtinda po. Naku, ang bait at ang sipag mo naman. Pabili nga ako ng 5 penoy. Sige po, ma'am. Sandali po. Pinagbalihan ni Kakay ang kanilang guro na natutuwa sa kanya dahil sa pagtulong nito sa kanyang nanay. Kaya matapos bumili ay lumakad na din ito. Maya-maya pa, nakita naman ito ng isa niyang kaklase na namamasyal din sa plaza kasama ang kanyang tatay at nanay. Kaya hindi din maiwasan ni Kakay na mainggit dito. Hello, Kakay. Anong ginagawa mo dito sa plaza? Hello, Clara. Eto, nagtitinda ng balot at penoy. Ano? Magtitinda ka ng balot at penoy? Hindi ka ba nahihiya, Kakay? Hindi. Bakit naman ako mahihiya, Clara? Marangal naman tong hanap buhay. Saka ito din ang bumubuhay sa amin ni trabaho ni nanay. Kaya tumutulong ako
habang wala pa tayong pasok. Nagwika naman ng nanay at tatay ng kanyang kaklase na tama umano si Kakay, na wala namang dapat ikahiya sa ginagawa nito. Sa halip nga ay dapat natularan ito dahil sa marunong na itong tumulong sa kanyang magulang sa paghahanap buhay. Bumili naman ng mga magulang nito kay Kakay ng mga itlog na kanyang tinitinda. At si Clara naman ay binigyan si Kakay ng sorbetes. Kakay oh, Cerbetes, kumain ka muna. Salamat Clara. Salamat po sa pagbili niyo po sa akin ng balot at penay ha. Nagwika naman ang mga magulang ng kanyang kaklase na walang anuman umano at natutuwa nga ito sa kanya. Kaya matapos bumili ay umalis na din ang mga ito at nagpaalam na si Clara kay Kakay. Ilang sandali lang, bumalik na si Aling Cecilia. Anak, kamusta? May bumili ba? Opo nanay, madami po. Kukunti na nga lang po ang natira eh. Talaga anak, ang galing ah. Opo nay, magaling po kasi ako magbenta. Siya nga pala nay, dumaan po dito si ate kasama ng mga kaibigan niya pero hindi naman ako pinansin nun. Tinatawag ko nga po na hindi malang ako nilingon eh. Hayaan mo na anak, ang mabuti pa. Umuwi ka na. At kumain. Nakapagsaing na ako doon. May sardinas naman tayo. Ako na muna ang magbabantay dito. Mamaya na po nanay, sabay na lang po tayo. Konti na lang naman po ang natira eh. Ipaubos na lang po natin to. Nanatili na nga muna si Kakay at pinaubos nito ang kanilang paninda. At hindi nga nagtagal, ay naubos na din ito. Dahil nga sa maraming humanga sa bata, kaya napapabili ang mga ito. At nang naubos na nga ang kanilang paninda ay umuwi na ang mga ito. Ang galing mo naman anak, napaubos natin agad ang mga tinda natin mga itlog. Siyempre po nay, bawat dumadaan po kasi na bumibili, inaalo ko po. Tapos, sinasabihin ko po ng pogi, anong maganda, kahit hindi naman, kaya napapabili po sila sa akin. Nakakatuwa ka talaga anak. Maraming salamat. Walang naman po yun nay. Umuwi na nga ang mag-ina at nang makarating na sila sa bahay ay agad nilang nadatnan si Katrina na nakaupo na sa kanilang mesa. O anak, mabuti nandito ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, wala naman tayong ulam. Ayan o, may sardinas hindi ba? Sardinas na naman, Nay. Nakakasawa ng sardinas. Wala na bang ibang ulam? Wala na anak. Nagbayad ako ng utang natin sa tindahan. Tapos, bumili pa ako ng patuka ng mga sisiw ni Kakay. At yung natitirang pera ibabayad ko doon sa pinagkuhanan natin ng mga itlog. Mabuti pa yung mga sisiw ni Kakay binibilhan nyo ng patuka. Kung makareklamo ka naman sa sardinas ate, hindi ka na nga tumulong sa amin ni nanay eh. Saka masarap kaya ang sardinas. Paborito ko nga yan. Eh di ikaw ang kumain. Paborito mo pala ha? Akala ko ba, pumunta ka ng birthday yan? Bakit gutom ka? Hindi ka ba kumain doon? Saka kanina sa plaza, tinawag nga kita, hindi ka naman namansin eh. Hindi kita nakita. Saka, paki mo ba Cassandra kung gutom ako? Eh kung lang kinain ko kanina, bakit ba nakikialam ka? Eh di, kasalanan mo at konti lang kinain mo. Tumahimik ka na dyan ha, tatamaan ka na sa akin. Nay, bilhin na naman tayo ng ibang ulam mo. Binilhan nyo nga ng patuka ang mga alaga ni Cassandra. Tapos ang anak nyo, hindi nyo man lang mabilhan ng masarap na ulam. Pag lumaki naman ng mga sisiw ko ate, pwede naman natin yung kainin. O kaya,
Diyan na tayo kukuha ng itlog. E di hindi nauutang si nanay sa iba para magbenta. Bakit ba pinag-iinitan mo yung mga sisiw ko? Inggit ka lang siguro kasi wala kang mga alaga eh. Sinabing tumahimik ka na dyan. Naririndi na ako sa'yo. Tama nang ayaan. Dadalawa na nga lang kayo. Palagi pa kayo nag-aaway. O eto anak, may 20 pa. Bumili ka na lang ng gusto mo. Ano? 20? Ano naman mabibili nito, Nay? Pasensya ka na anak. Ilang ang sobra. Kailangan pa natin magbayad ng ilaw. Sige na nga. Nay, bakit niyo naman kasi palaging pinagbibigyan si ate? Hayaan mo na anak. Para iwas gulo na din. Baka magtambok pa yung ate mo sa akin. Tara na. Kumain na tayo. Binuksan na nga ni Aling Cecilia ang sardinas at kumain na silang dalawa ni Kakay. Habang kumakain ay bumalik naman si Katrina at may dala pa itong mga chichirya at dalatang corned beef. Nay, umutang na lang ako dun sa tindahan ni Aling Bebang ha? Anak naman, kababayad lang natin doon ng utang. Umutang ka na naman kaagad. Kulang yung binigay niyo sa akin pera na kaya umutang na lang ako. Hindi na lamang kumibo pa si Kakay sa kapatid at napapailing-iling na lang ito. Kaya kumain na din sila. Oh, eto Cassandra. Baka sabihin mo pinagdadamutan kita. Ayos na ako sa sardinas ate. Salamat na lang. Ang arte mo? Ikaw na nga binibigyan. Kung ayaw mo, itiwag. Matapos kumain ay si Aling Cecilia pa ang nag-igib ng tubig at naghugas ng mga pinggan. Samantalang si Kakay naman ay pumunta ng likod bahay para pakainin ang mga sisiw nito. Samantalang si Katrina ay pumunta na ng kanyang kwarto para mahiga. Mga sisiw, kumain kayo ng marami ha. Para mabilis kayong lumaki, para naman mga itlog na kayo kaagad. Matapos pakainin ang mga alaga, ay pumasok na din ito ng bahay at saka natulog na. Kinabukasan ay maagang nagising si Aling Cecilia para magsaing at bumili ng kanilang ulam na pansit para mag-agahan dahil maglalaba pa ito. At pagkatapos ay muling pupunta sa pinagkukunan nito ng mga itlog. Nang magising si Kakay, ay agad naman itong pinuntahan ng mga alagang sisiw para lagyan ng tubig ang tubigan ng mga ito at pagkain. Saka nagdilig na din ang kanyang mga tanim na gulay sa kanilang likod bahay. Samantalang, paggising naman ni Katrina, ay agad na itong naghanap ng almusal. Kakay, nasaan ka ba? Andito ako sa likod ng bahay ate. Bakit ba? Pagtimpla mo nga ako ng kape. Ano ka? Ikaw ang magkakape? Di ikaw magtimpla. Sundin mo ang inuutos ko. Nakakatanda ako sa'yo. Nakakatanda ka nga. Hindi ka naman maaasahan dito sa bahay. Ay nako. Ang aga-aga Cassandra. Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Sinabing ipagtimpla mo ko ng kape. Oo na po, mahal na prinsesa, sandali lang po. Kaya ay pinagtimpla ni Kakay ng kape ang kanyang ate Katrina. Eto na po ang kape mo, mahal na prinsesa. Ininom na nga ito ni Katrina at napangiwi ito dahil sa pait. Ano ba yan? Ba't hindi mo nilagyan ng asukal? Hindi mo naman sinabi na lagyan ko ng asukal Saka hindi ko naman alam kung gaano kadaming ilalagay kong asukal. Kaya ikaw na maglagay. Nadat na naman sila ni Aling Cecilia na nagbabangayan. At kararating lang nito. Dahil bumili ito ng ulam nila para sa agahan. Ano na naman ba yan? Ang aga-aga. Nag-aaway na naman kayo. Eto kasing bunso nyo, Nay. Hindi man lang nilagyan ng asukal ng kape ko.
Ikaw na nga ang pinagtimpla ng kape. Ikaw pa ang galit ate. Hay nako, tama na nga yan. Kumain na tayo. Maglalaba pa ako. Kumain na nga ang mag-inang Kakay at Cecilia. At hindi naman kumain si Katrina. Dahil nga ayaw nito ng kanilang ulam. Kaya nagkape na lamang ito. Matapos kumain, ay agad na naglaban ng kanilang mga damit si Aling Cecilia. Tinulungan naman ito ni Kakay at ito ang tagabomba sa poso. Samantalang, hindi man lang sila tinulungan ni Katrina. Matapos makapaglaba, ay agad nang pumunta si Aling Cecilia sa pinagkukunan nito ng mga itlog na kanilang ibebenta. Naiwan naman na magkapatid sa kanilang bahay. At nang dumating ang kanilang ina, ay si Kakay na lamang ang natira sa kanilang bahay. Dahil umalis na naman si Katrina, nakagaya ng dati, ay ang mag-inang Kakay at Cecilia lamang ang nagtutulungan. Sumapit ang hapon. Nakaayos na ang mga balot at penoy na ilalako na mag-ina nang bumalik si Katrina. Nay, maglalako na ba kayo? Oo, kaya ikaw muna ang bahala dito sa bahay. Isasama ko si Kakay. Siya nga pala, Nay. Huwag mong kalimutan. Kailangan ko ng bagong damit sa susunod na linggo, ha? At ninang daw ako sa isa kong kaibigan. Bakit kaya hindi mo kami tulungan ni nanay? Para makaipon ka ng pambili ng damit mo? Huwag kang sumabat dun, Cassandra. At si nanay ang kausap ko, hindi ikaw. O siya, sige. Susubukan ko mag-ipon para makabili ka ng damit mo. Pati na din itong si Kakay. Bibilhan ko na din ng tsinelas at sira na pala ang tsinelas ng kapatid mo. Ayos pa naman po yung tsinelas ko, Nay. Nilalagyan pa naman po ng pako. Kaya nasusuot ko pa po. Oo nga naman, Nay. Unahin mo na lamang yung damit ko. O siya, basta ikaw ang bahala sa bahay. Ikaw ang magsaing mamaya. At dalhan mo na lang kami ni Kakay mamaya ng pagkain doon sa plaza. Kung saan kami pumupwesto. Sige po, Nay. Sige po, Nay. Basta yung pangako niyo po, ha. Huwag niyong kakalimutan. Oo na. Sige na. Paano? Lalakad na kami. Lumakad na si Kakay at Aling Cecilia para maglako ng kanilang paninda. At habang naglalako ng kanilang balot at penoy, ay may nakasalubong silang isang matanda. May kasama itong isang binata at kilala ito ni Aling Cecilia. Kaya kaagad niyang hinawi si Kakay papunta sa likuran nito. Nay, bakit po? Huwag kang maingay, Kakay. Diretso lang. Huwag kang titingin sa matanda na kasalubong natin. Bakit po ba, Nay? Sino po ba yan? Basta, huwag ka nang madaming tanong. Dumiretso ka lang. Dumiretso nga ang dalawa, pasalubong sa matandang babae. At nang magkasalubong na ang mga ito, ay biglang nagwika ang matanda na kumusta umano. Matagal din siyang hindi nakabalik sa kanilang lugar. Mabuti naman po, Tandang Melba. Ngumiti lamang ang matanda at naglakad na ito papalayo sa kanila. Kaya mabilis ding hinila ni Aling Cecilia si Kakay papalayo. Bakit po, Nay? Bakit po ba kayo namumutla? Wala, anak. Tara na. Bilisan na natin. Para mapaubos na agad natin itong mga paninda natin. Pero hindi naman mapalagay si Kakay sa reaksyon ng kanyang nanay nang makita ang matanda. Kaya tinanong na ito kung sino ba umano yon. Huwag kang maingay, Kakay. Lumayo ka sa matandang yon. Siya si Tandang Melba. Kaidaran siya ng lola mo. Umalis siya sa lugar natin noon. Bata pa ako nang mahuli siya na may dinukot na bata. Ano po, Nay? Nandudukot siya po ng mga bata? Ano po ang ginagawa niya? Kakay, anak. Isa siyang aswang.
Ano po? Aswang matandang nakasalubong natin kanina? Oo, kaya huwag kang maingay. Nagbalik na naman siya. At baka apo niya ang kasama niya kanina. Huwag ka ding lalapit sa lalaking yon. Opo, nanay. Sige po. Magpatuloy na sila sa paglalako ng balot at penoy. At nang dumilim na, ay pumwesto na sila sa may plaza. At maya-maya ay dumating na din si Katrina. Dala ang pagkain para sa kanila. Eto na po ang kanin, Nay. Salamat, anak. Sige, samahan mo muna ang kapatid mo dito. Bibili lang ako ng ulam natin. Kaya lumakad na si Aling Cecilia. Sakto naman, dumating ang kaklase ni Kakay na si Clara, kasama ang mga magulang nito para bumili ng balot. Magandang gabi po sa inyo. O Clara, huwag ka nang lalabas ng gabi at may aswang na ngayon dito sa atin. Ano, Kakay? May aswang? Oo, Clara, sabi ni nanay sa akin. Nagbalik na daw si Tandang Melba na isang aswang. Napatigil naman sa pagkain ng balot ang ama ni Clara nang marinig nito ang winika ni Kakay. At pinaulit pa niya ito kay Kakay kung tama ba ang narinig nito. Kaya sinabi naman ni Kakay na tama o mano na nagbalik na si Tandang Melba. Kaya parang nangamba din ang tatay ng kanyang kaklase at sinabing sa bahay na lamang nila kainin ang biniling balot. Sinabihan pa sila Kakay at Katrina na mag-ingat. At supog umano ang matandang yon at madami nang nabiktima. Kaya agad na silang umalis pagkatapos. Ang galing mo ding manakot ng mamimili, no? Hindi naman ako nananakot dati. Totoo naman yung sabi ni nanay sa akin. Napatigil muli sila ng duma ng mga kakilala ni Katrina. At nakita siya ng mga ito. Nagtanong pa sa kanya kung nagtitinda daw ba siya ng balot. Parang nahiya naman ito. Pero nagwika ito na hindi umano siya nagtitinda at bumibili lamang ito. Hindi. Napadaan lang ako dito. Bumili lang ako ng balot. Gusto niyo? Nagwika pa ang mga kasama nito na sige umano. Basta libre niya. Kaya binigyan naman ito ni Katrina ng tigi-isa. Wala namang nagawa si Kakay, kundi ang manahimik. Dahil tinitingnan siya ng masama ng kanyang ate Katrina. At matapos bigyan ng balot, ay nayaya pa si Katrina ng mga ito. Pero tumanggi itong sumama dahil may gagawin pa raw ito. Sige na, kayo na lang. May gagawin pa kasi ako, sa susunod na lang ako sasama sa inyo Kaya umalis na ang mga ito. Ate, sino magbabayad ng kinuha nilang balot? Wala. Libre ko sa kanila yon. Bakit mo naman ilibre? Kaya nga tayo nagbebenta para may kita tayo. Tapos ipapamigay mo naman. Saka bakit mo sinabi na hindi ka nagtitinda ng balot? Kinakaya mo ba ang kabuhayan natin, ate? Hindi Hindi lang kasi ako sanay na makita ng mga kaibigan ko na ganito. Baka lumayo sila sa akin. Akala kasi nila may kaya tayo. Pero huwag mong sasabihin kay nanay kundi lagot ka sa akin. Bakit ka ba nagkukunwari na mayaman, ate? Wala namang masama sa pagiging mahirap At marangal naman tong ginagawa natin. Hindi mo kasi ako nauunawaan Baka nga lumayo sila sa akin pag nalaman nila. Ano naman kung ganun? Ang ibig sabihin lang nun, hindi mo talaga sila tunay na kaibigan. Napatigil muli sa pag-uusap ang dalawa nang may lumapit na lalaki at bumili ng balot. Agad naman itong pinagbilhan ni Katrina at ngumiti pa ang lalaki sa kanya. Pero agad naman itong nakilala ni Kakay dahil ito ang kasama ng matanda kanina na sinasabing aswang ng kanyang nanay Cecilia. Kaya nang umalis ang lalaki, ay agad na sinabihan nito ang kanyang ate. Ate, siya yung lalaki kanina
nakasama ng matindang aswang na nakita namin ni nanay. Anong aswang? Ang gwapo-gwapo nga nun, no? Mapagkakamalal mo bang aswang yun? At dumating na nang bigla si Aling Cecilia, kaya sinabi ni Kakay ang nangyari. Mga anak, pasensya na. Natagalan ako. Madami kasing bumibili ng ulam, kaya medyo natagalan ako. Halina kayo, kumain na tayo. Nay, alam niyo ba ang lalaki kanina? Nakasama ng matanda na sinasabi niyong aswang. Bumili po ng balut kay ate. At alam niyo po ba, Nay? Ang matipay ito kay Ate Katrina. Ano? Totoo ba yun, Katrina? Aba, ewan ko kay Kakay, Nay. Di ko naman kilala yun. Ngayon ko nga lang nakita yun eh. At wala namang ginawang masama. Mukhang mabait naman yung tao. Tsaka alangan namang hindi ko pagbilhan yun. Ganoon ba? Basta, wag lang kayo makikipag-usap doon. Saka, Nay, si ate nga pala. Sasabihin sana ni Kakay na ipinamigay ng kanyang ate Katrina ang mga paninda nila sa kanyang mga kaibigan. Pero pinandilatan ito ng mata ng kanyang ate. Kaya hindi na niya naituloy ang sasabihin. Bakit na naman, Kakay? Ano na naman ang ginawa ng ate mo? Si ate po, kanina pa po nagugutom. Akala ko naman, kung ano na. Sige na, kumain na tayo. Kaya kumain na nga sila sa mismong pwesto nila kung saan sila nagtitinda. Kahit ganito ang buhay nila, Kakay, ay masaya naman ang mga ito. Lumipas ang mga oras. Kahit hindi naubos ang kanilang tindang balot, ay umuwi na ang mag-anak. Sa paglipas ng mga araw, ganito palagi ang ginagawa halos na mag-anak nila, Kakay. Pero lingid sa kaalaman nila, ay madami nang nawawalang mga hayop sa kanilang lugar, kagaya ng manok at pato. Balita ito sa pinagkukunan ng mga itlog ni Aling Cecilia. Dahil nga madaming manok ang namatay at wala ng mga dugo umano ang mga ito. At sunod-sunod pa ang pagkamatay ng mga ito. Kaya naapektuhan din ang kanilang kabuhayan dahil sa dami ng manok na namamatay. Kaya naman kakaunti lang ang kanilang nakukuhang mga itlog para ibenta. Nay, bakit po kukunti lang tundalin yung mga itlog? Madaming namatay na manok at bibi, anak, sa pinukukunan natin ng itlog. Kaya kukunti na lang yan. Di, kukunti na lang pala po mabibenta natin. Ganoon na nga, anak. Walang magagawa. Paano yan, Nay? Baka hindi niyo ako mabilhan ng damit sa susunod na araw na yung binyag na dadaluhan ko eh. May pera naman ako dito, anak. Kaya lang, kulang pa. At inuna kong munang bumili ng tsinelas ng kapatid mo dahil sira na. Baka naman makakapaghintay pa yung si Kakay. Sa susunod mo na lang siya bilhan ng tsinelas. Kailangan ko ng bagong damit, Nay. Iyon nga, anak. Kukunti na lang ang alsada kong itlog. Kaya kukunti lang ang maibebenta natin. Kukunti din ang kita. Baka hindi ko mabilhan ng tsinelas itong si Kakay. Sakto lang sa pagkain natin ang kikitain ko sa pagtitinda. Kukunti lang itong mga balot at penoy. Saka may damit ka pa naman dyan na maisusuot. Ina muna, anak. Nay naman. Nangako na kayo sa akin eh. Sige na po, Nay. Ibili niyo na lang po ng damit si ate. Napapakuan ko pa naman po itong tsinelas ko. Tatagal pa po ito ng ilang buwan. Pero anak, ayos lang ba sa'yo? Apo, Nay. Sige na po. Ibili niyo na lang po ng damit si ate. Niyakap na lamang ni Aling Cecilia ang bunso nitong si Kakay. At pagkatapos ay naghanda na sila ng kanilang paninda. At kagaya ng dati, ay sumasama si Kakay sa kanyang nanay Cecilia sa pagtitinda. At dahil kukonti lamang ang kanilang paninda, ay mabilis lamang nila itong napaubos. Kaya lumipas pa ang isang araw. Binilhan nga ni Aling Cecilia ang kanyang panganay ng bagong damit.
Pero hindi din ito kinalimutan ng kanyang bunso na bilhan ng bagong tsinelas. Kaya tuwang-tuwa naman si Kakay dito. Nay, akala ko po, wala kang pera. Saan ka kumuha ng pera na pinangbili ng tsinelas ko? Inipon ko. Hindi naman pwedeng ang ate mo lang ang bilhan ko. At wala ka. Hindi naman yata papayag ang nanay niyan. Salamat po nanay ha. Ang totoo po, masakit na din iapak tong tsinelas ko. Pudpud na po kasi. Lalo na po, kapag nakakaapak ng bato, masakit na po. Alam ko, anak. Kaya nga binilan kita ng bagong tsinelas. Akala mo ba? Hindi ko napapansin. Kapag sumasama ka sa akin sa paglalako ng balot, kahit na tinitiis mo lang minsan, pero nakikita ko na nasasaktan ka din, anak. Niyakap ni Kakay ang kanyang nanay Cecilia, habang ang kanyang ate Katrina naman ay pumunta kaagad sa kwarto para sukatin ang bagong damit nito. Pero lingid sa magkapatid, ay nangutang lamang ng pera ang kanilang nanay para maibili ng damit at tsinelas ang kanyang mga anak. At dahil kokonti na ang kanilang nakukuhang mga itlog sa kanilang pinagkukunan, ay naghanap ito ng ibang pwedeng makuhanan para naman makahabol ito sa mga bayarin nila. Kaya kailangan pa niyang pumunta ng ibang sityo para mag-angkat ng mga ibebentang balot. Kinabukasan nga ay maagang umalis kaagad ng bahay si Katrina para sa dadaluhang binyag. At si Aling Cecilia naman ay pumunta ng kabilang sityo para doon mag-angkat ng mga balot. Kaya si Kakay ang naiwang mag-isa sa kanilang bahay. At dahil mag-isa lamang ito, ay nagdilig na lamang ito ng mga halaman niya at pinakain ng kanyang mga sisiw. Habang naglalagay ito ng mga patukan ng mga sisiw, ay may napansin itong isang kulay itim na maliit na bagay na hugis itlog. Kaya kinuha niya ito. Ano kaya to? Teka, itlog to ah. Pero bakit maliit at kulay itim? Nangangitlog ba kahit sisiw pa lang? Kaya kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bulsa para sana ipakita ito mamaya sa kanyang nanay Cecilia. Pero ilang sandali lamang ang lumipas, ay nakarinig si Kakay ng tumatawag sa kanya. At ito ay si Aling Bebang. Kakay, Katrina, nandyan ba kayo? Magandang araw po, Aling Bebang. Wala po si ate. Ako lang po mag-isa sa bahay namin. Nasaan ang ate mo, Kakay? Pumunta po ng binyagan, Aling Bebang. Bakit po? Sumama ka sa akin sa ospital, Kakay. Ang nanay mo, na-aksidente eh. Nabangga ang sinasakyan ng tricycle kanina, papunta sa kabilang sitio. Ano po? Si nanay? Kaya agad nang lumakad si Kakay kasama si Aling Bebang papunta ng ospital. At dito nga nakita nila ang kalagayan ng kanyang nanay Cecilia. Wala itong malay at may benda ito sa ulo at ganoon din sa paa. Sinabi ng doktor na ligtas na umano sa kapahamakan ng kanyang nanay Cecilia. Pero kailangan umano nitong magpahinga. Binayaran naman ng nakabangga ang lahat ng gastos nila sa ospital. At nagbigay din ito ng pera kay Aling Bebang para ibili ng gamot ni Aling Cecilia. At dahil kailangan pang magtagal ni Aling Cecilia sa ospital, ay umuwi muna sila Aling Bebang at Kakay. Inihatid ni Aling Bebang si Cassandra sa kanilang bahay. At dito ay ibinigay nito ang pera sa kanya na ibinigay ng nakabangga at sinabing ibigay umano nito sa kanyang ate para ibili ng gamot ng kanyang nanay Cecilia. Maraming salamat po, Aling Bebang. Walang anuman. Magpakatatag ka. Para sa nanay mo. Teka, iiwan muna kita. Uuwi lang ako. Dadalhan na lang kita ng pagkain para hindi ka na magluto.
Sige po, marami pong salamat. Umalis na nga si Aling Bebang at naiwang mag-isa si Kakay sa kanilang bahay. Hindi maiwasang umiyak ng bata dahil sa lungkot at sa nangyari sa kanyang nanay Cecilia. Lumipas pa ang ilang sandali. Bumalik na si Aling Bebang. May dala itong pagkain. Kaya pinakain ito si Kakay. Nakita naman ito ang lungkot sa mata ng bata kaya hindi niya ito iniwan. Aling Bebang, pwede po bang pagbalik na lang ni ate, saka po kayo umalis? Nalulungkot po kasi ako mag-isa dito. Oo, sige. Hindi mo na ako aalis. Ihintayin ko ang ate mo. Kaya sige na, kumain ka na. Kumain na nga si Kakay at ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na nga si Katrina. O Aling Bebang, bakit po kayo narito? Bakit po umiyak si Cassandra? Nasaan po si nanay? Andun pa po ba sa plaza? Ate, si nanay. Oh, bakit? Ano nangyari kay nanay? Naaksidente si nanay kanina ate. Nasa ospital siya ngayon. Cassandra, huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi nagbibiro ang kapatid mo, Katrina. Nabangga ang sinasaking tricycle ng nanay mo. Kaya tumilapon ito. Mabuti na lamang. Ligtas na ito at nagpapahinga na sa ospital. Biglang tumayo si Kakay at pumunta sa kanyang ate Katrina. At dito'y umiyak ito ng umiyak. Pinatahan naman ito ng kanyang ate. Tahan na. Ayos naman si nanay, hindi ba? Bukas, pupuntahan natin siya. Nagpaalam na din si Aling Bebang na umuwi na dahil gabi na. Nagpasalamat naman na magkapatid at naiwan na silang dalawa. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? May pera dito na ibinigay ng nakabangga kay na nanay, pambili ng gamot niya, at may sobra daw ito ng konti. Hindi ko alam, Kakay. Hindi ko alam ang gagawin ko pag wala si nanay. Napaiyak na lamang si Katrina dahil sinisisi nito ang sarili. Kung sana'y hindi ito humingi ng bagong damit sa kanyang ina. Sana hindi ito magdodoble kayod na pumunta pa sa ibang sitio para kumuha ng mga paninda. Hindi pa sana ito na-aksidente. Kaya humagulhol ito sa pag-iyak. At niyakap naman ito ni Kakay. Hanggang sa hindi namalayan ng dalawa na nakatulog na pala sila. Kinabukasan ay naunang nagising si Katrina at nakita niyang tahimik ang buong bahay. Walang pagkaing nakahanda. Walang nanay na bumabati sa kanya ng magandang umaga. Kaya dito niya naisip ang halaga ng kanyang ina. Nagsaing na ito, bumili ng itlog at kape, pati na din ng gatas sa tindahan. Nag-init ng tubig, at saka nagluto ng kanilang agahan. Kaya pagising ni Kakay ay nakahain na ito, at tinimplahan pa ng gatas ang kapatid. Magandang umaga, ate. Magandang umaga naman, Kakay. Halika na. Mag-agahan na tayo. Tapos maligo ko at dadalawin natin si nanay sa ospital. Pagkatapos, samahan mo ko kung saan si nanay kumukuha ng balot at magtitinda tayo. Sige po, ate. Kaya kumain na ang magkapatid at pagkatapos ay naligo na si Kakay. Dito niya nakakapa ang bilog na kulay itim sa kanyang bulsa. Nakalimutan na niya ito at nakatulugan. Mabuti na lamang umano at hindi ito nabasag. Kaya nilapag niya muna ito at naligo. Saka binalikan at isinilid muli sa kanyang bulsa. At pagkatapos maligo at magbihis, ay naghanda na rin si Katrina. Pagkatapos noon ay agad na silang lumakad. Pagdating nila ng ospital, ay nadatnan nila si Aling Bebang. At may malay na din si Aling Cecilia. Pero mahina pa ito. Kaya tuwang-tuwa naman na magkapatid.
Humingi ng tawad si Katrina sa kanyang mga pagkukulang at sinabing babawi umano ito sa kanya. Patawad po, Nay, sa mga pagkukulang ko po sa inyo. Hayaan niyo po. Mula ngayon, ako naman na mag-aalaga sa inyo ni Kakay. Alam niyo po, Nay, si ate po kanina nagluto ng almusal namin. Sinog nga lang po yung itlog. Anong sunog? Tama lang naman yun ah. Pero baka nga nasobrahan ko nga ng apoy yun. Natutuwa naman si Aling Cecilia sa kanyang dalawang anak na kahit nagbabangayan palagi ay magkasundo pa rin. Magpagaling kayo agad na ya. Aalis lang po muna kami ni Kakay para kumuha ng mga balot na ititinda namin. Aling Bebang, pakisuyo naman saglit. Pwede po bang kayo muna magbantay kay Nanay? Pababalikin ko na lang po mamaya si Kakay. Oo naman. Siyempre naman. Pero sabi ng doktor, maaari din namang lumabas ang nanay niyo, pero kailangan lang niyang magpahinga. Ganun po ba? Salamat naman kung ganoon. Sige po, Aling Bebang. Aalis muna po kami ni Kakay ha. Umalis na nga ang magkapatid para puntahan ang balutan. At gamit ang sobrang pera na bigay sa kanila, ay ipinagbili nila ito ng balot. Saka umuwi na ang mga ito at nilinis yun. Tinuruan ni Kakay ang kapatid na mga gagawin mula sa paglilinis. Paghihiwalay ng balot sa penoy at ang pagluluto nito. Pinilit naman ni Katrina na matuto sa itinuturo ni Kakay sa kanya. Kaya nang maluto na ito, ay agad na silang nagbenta. Ate, sigurado ka bang sasama ka sa akin na magbebenta ng balot? Hindi ka ba nahihiya? Baka makita ka ng mga kaibigan mo. May hiya syempre. Siguro. Pero wala na akong pakialam, Kakay. Kailangan nating kumita para kay Nanay. Kaya hindi ko na muna iisipin ang hiya. Naglakad na ang magkapatid. At hindi nga nagkamali si Kakay dahil nakasalubungan nito ang mga kaibigan ni Katrina at nakita siya ng mga ito. Tinanong pa kung tinutulungan ba niya umano ang gusgusing bata na magtinda ng balot at ililibre niya ba sila ulit. Gusgusin ngang tinanong kapatid ko, marangal laman naghahanap buhay. Nagwika pa ang isa na kapatid niya pala umano ang bata na nagtitinda ng balot. Kung ganon, magbabalot din umano ito. Hindi daw ba umano ito nahihiya? Bakit naman ako mahihiya? Marangal na hanap buhay naman ito. At ito ang binubuhay sa amin ng nanay ko. Kaya bakit ko naman yan ikakaya? Mas nakakaya pa siguro kung wala kang gagawin at hindi ka tumutulong sa mga magulang mo. Parang tinamaan ang mga kaibigan nito sa sinabi ni Katrina at umalis na ang mga itong nakayuko. Masaya naman si Kakay dahil ipinagtanggol siya ng kanyang ate Katrina sa mga kaibigan nito. Mukhang hindi na sila makikipagkaibigan sa iyo, ate. Ano naman, hindi naman sila kawalan sa akin. Bili na po kayo ng balot. Bili na po kayo. Bagong luto po ito. Naglako na ang magkapatid at sa unang araw ay napaubos kaagad nila ang kanilang paninda. Kaya hindi na sila nakapagtinda sa plaza. At pag-uwi nila ay nandoon na din ang kanilang nanay Cecilia kasama si Aling Bebang. Salamat po, Aling Bebang, sa pagbabantay niyo kay Nanay. Wala yon. Paano? Uuwi na ako. Sige po, maraming salamat po muli. Umalis na nga ang kanilang kababaryo. At si Katrina na ang gumawa ng gawaing bahay. Ito ang nag-igib. Nagsayang at nagluto ng kanilang ulam. Tinulungan naman siya ng kapatid na si Kakay. Kaya matapos pakainin at painumin ng gamot ang kanilang ina, ay natulog na din sila. Pero sa kalagitnaan ng gabi, ay nagising si Kakay dahil sa uminit ang bulsa nito. At ng kanyang kapain, ay ang itlog na kulay itim pala ang nagiinit
at parang nagliliwanag ito ng bahagya. Nakarinig pa ito ng mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Kaya bumangon ito para silipin yun. Narinig niyang nag-iingay ng kanyang mga sisiw sa likod bahay. Kaya tiningnan niya ito dahil baka inaatake ito ng pusa. At dahil bagong gising ay kusot-kusot pa nito ang mga mata niya na lumabas. Dala ang walis bilang pamalo sa kung anumang hayop ang gumagambala sa kanyang mga alaga. Paglabas niya ng bahay at buksan nito ang ilaw, ay bumungad sa kanyang isang pangit na nilalang. Nahawak ang isang sisiw nito na tila nabigla din sa pagbukas ng ilaw. Kaya bigla itong tumakbo at dumaan pa sa kanyang banda at pumunta sa madilim na parte ng likod bahay nila. Naiwan naman itong nakatulala habang hawak ang walis at wari ay hindi rin siya nakita ng nilalang. Kaya nang mahimasmasan ay dali-dali itong pumasok ng bahay at agad na isinara ang pintuan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa takot. Dahil sa unang beses niyang makakita ng aswang. Mabilis itong bumalik sa pagkakahiga at yumakap pa sa kanyang ate Katrina. Kinabukasan ay namumugto ang mga mata ni Kakay dahil hindi ito nakatulog sa pagmamatsyag kung babalik pa ba ang nilalang o hindi na. Kaya tinanong ito ng kanyang ate kung ayos lang ba ito. Kakay, bakit parang puyat ka? Di ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Medyo ate, nagising kasi ako kagabi. Hindi na ako nakatulog ulit. Ganun ba? O siya, sige matulog ka na lang mamaya. Ako na lang ang pupunta sa pinagkukuhanan natin ng mga balot. Kaya ko na naman eh. Ikaw na lang magbantay kay nanay at magpainom ng gamot sa kanya. Sige po ate. At bumalik na nga ulit sa pagtulog si Kakay dahil nga antok ito. Samantalang umalis naman si Katrina para kumuha ng kanilang ititinda at pagkatapos ay ito na din na naglinis at nagluto ng mga ito, pati na din sa pagbebenta. Palagi naman nilang napapaubos ang kanilang mga balot at penoy, kaya nakakaraos sila kahit papaano sa buhay at nakakabayad na din ng mga utang. Lumipas ang isang buwan. Naging maayos ang kalagayan ni Aling Cecilia, kaya nakakatulong na ito sa kanyang mga anak. Dahil may pilay pa, sa plaza na lamang ito nagpwesto para magtinda. Samantalang si Kakay at Katrina naman ang naglalako. Isang araw habang naglalako ang dalawa, ay nakasalubong naman nila ang apo ng matandang si Melba at bumili ito ng balot sa magkapatid. Amoy na amoy ni Kakay ang langsa ng lalaki, pero si Katrina ay baliwala lamang dito. Kaya nang umalis ang lalaki ay agad na sinabi ni Kakay sa kanyang ate kung hindi ba ito nababahuan sa lalaki. Hindi naman mabaho yung tao ah. Kung makapanglait ka naman Kakay, sobra ka naman. Ang langsa niya ate, parang pati na daga ang amoy. Nakakasuka nga eh. Wala naman akong naamoy. Tara na nga. Kaya nagpatuloy na ang magkapatid sa paglalako ng balot hanggang sa maubos ang kanilang paninda. Salamat naman at maaga pa natin na paubos ang nilalako natin, Kakay. Oo nga ate, ang galing natin. Paano? Uuwi na muna ako at magsasaing. Dumiretso ka na doon kay nanay sa plaza. Ahatiran ko na lang kayo doon mamaya ng hapunan natin. Sige po ate. Kaya naghiwalay na ang magkapatid at habang papunta si Kakay sa plaza para puntahan ng kanyang nanay Cecilia, ay nakita nito ang matanda na pinaghihinala ang aswang. Kaya sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya na pumunta ito sa mga batang naglalaro, kabilang na si Clara na kaklase ni Kakay. Dito ay nakita niya nang may iniabot itong kung anong pagkain sa tatlong bata na naglalaro ng Chinese garter.
At pagkatapos kainin, ay nakita niyang ngumisi ang matanda. At dito ay parang nahihipnotismo nito ang 3 bata na sumunod sa kanya. Sinundan din ito ni Kakay at nakita niya na parang wala sa sarili ang mga ito. Napatuloy lang sa paglalakad pasunod sa matanda, papasok ng kakahuyan. Lakas loob naman itong sinundan ni Kakay kahit padilim na. Nang nasa kakahuyan na sila, ay nakita ni Kakay na tumigil sila saglit dahil may humarang sa matanda. At ito ay ang apo niyang lalaki. Narinig ng sinabi ng lalaki, napakawalan nito ang mga bata. At hayop na lamang umuno ang biktimahin at wag na ang mga tao. Sinabi naman ng matanda na wag siya nitong pakialaman. Kung gusto niya umano, ay siya na lamang ang kumain ng hayop dahil hindi ito sanay sa mga ito. Dahil malangsa, hindi kagaya ng mga tao na sariwa at manamis-namis pa umano ito. Hindi naman pumayag ang lalaki, pero umangi lamang ang matanda at hinawakan siya nito sa kamay at hinawi. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. At dito ay napagtanto ni Kakay na nasa panganib ang kanyang mga kaibigan at kaklase. Sinundan niya pa rin ang mga ito kahit mapanganib hanggang sa makita niya ang isang bahay. At doon ay pinapasok ng matanda ang 3 bata. Mabilis namang lumapit si Kakay sa bahay nang hindi nito napapansin. At nang silipin niya ang loob mula sa siwang, ay nakita niyang nakagapos ng 3 bata. At may busal ang mga ito na umiiyak ang mga batang yon. Habang nasa kusina naman ito ang matanda na nag-uumpisa na mag-init ng tubig. Samantalang sa plaza naman, ay pumunta naman si Katrina sa kanilang ina na nagbabantay sa kanilang pwesto para sana tanungin kung nakainom na ito ng kanyang gamot. Nay, nakainom na po ba kayo ng gamot nyo? Kanina pa anak. Teka Nay, si Kakay, nasaan? Hindi ba kasama mong naglalako? Hindi. Kanina pa po naubos ang paninda namin. Pinapunta ko na nga po dito at magsasaing pa ako eh. Ano? Bakit wala pa dito ang kapatid mo? Hanapin mo nga. Hindi naman yan gumagala nang hindi nagpapaalam. Kaya nga po nagtataka ako, bakit wala pa siya dito eh. Hahanapin ko na lang po siya, Nay. Sige, bumalik kayo kaagad. Kaya lumakad na si Katrina para hanapin ang kanyang kapatid. Samantalang kay Kakay naman, ay nag-isip ito ng plano kung paano niya ililigtas ang kanyang mga kaibigan. Kaya naghanap ito ng paraan para makapasok ng bahay ng matanda. Binato nito ang bubungan at nagtago sa gilid. Nakita niya naman na biglang lumabas ang matanda na nanlilisik ang mga mata at tumakbo ito sa kakahuyan. Kaya agad siyang pumasok sa bahay at kinalagan ng mga kaibigan. Pag kayo maingay ha, ililigtas ko kayo. Kakay, salamat at narito ka. Hindi pa man nagagawang makalas ni Kakay ang tali ng 3 bata, ay narinig na niya ang pagbalik ng matanda. Kaya nagtago ito sa ilalim ng lamesa. Galit na galit naman ang matanda na nanlilisik ang mga mata at kulubot na ang mukha nito at kapansin-pansin din ang paghaba ng mga kuko nito. Kaya muli naghintay si Kakay ng pagkakataon. Samantalang, nahirapan naman si Katrina sa paghahanap sa kapatid. Madami na itong lugar na pinuntahan, pero hindi pa din niya mahanap si Kakay. Hindi ito pwedeng bumalik sa kanilang ina na walang balita sa kanyang kapatid dahil nga nag-aalala ito. Kaya nagpatuloy ito sa paghahanap hanggang sa may tumawag sa kanya. At ito ay ang lalaki na apo ni Tandang Melba. Dito ay sinabi nito na tulungan siyang iligtas ang 3 bata na dinukot ng kanyang lola. Ikinagulat naman ni Katrina
inisip na baka isa daw ng kanyang kapatid, kaya nataranta din ito. Ano? May dinukot ang lola mo? Nagwika ang lalaki na alam umano nito, na alam niya ang tungkol sa pagkatao ng kanyang lola na isang aswang. Maging siya umano ay isa ding aswang, pero hindi ito kumakain ng tao at tanging hayop lamang ang binibiktima nito at labag sa loob niya ang pagpatay ng mga tao dahil yun ang turo sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Kaya labag sa loob niya ang gagawin ng kanyang lola na pagdukot at pagtangka ng masama sa mga bata. Kaya bilisan na umano nila bago pa mahuli ang lahat. Sinabi ni Katrina na sandali lamang umano at kukuha lamang ito ng pangontrang asin sa kanilang bahay. Kaya yun nga ang ginawa nito. At pagkatapos ay dinaanan nito ang tindahan ni Aling Bebang at sinabing magtawag ito ng tulong at sundan umano siya sa gubat at nanganganib daw ang buhay ng kanyang kapatid. Kaya dali-dali din si Aling Bebang na naghanap ng tulong at agad nang pumunta si Katrina at ang lalaki sa kagubatan. At balik naman kay Kakay. Dahan-dahan itong lumabas sa pinagtataguang mesa at dahan-dahang kinakalagan ang mga bata hanggang sa matanggal nito ang mga tali. Tsumempo sila na lalabas na sana ng bahay, pero biglang lumapit ang matanda. Mabuti na lamang at naging maagap si Kakay na magtago muli sa mesa. Pero nakita nito na nagawa ng makalasang tali sa tatlong bata, kaya muli niya itong itinali. Kahit na nagpupumiglas pa ang mga ito, ay wala din umanong magagawa ang mga ito. At dahil duda na baka may nakapasok sa bahay nito, ay bigla nitong sinilip ang ilalim ng lamesa. Kaya nakita siya ni Kakay at napaatras bahagya at napatili. Pero dito ay hindi siya nakikita ng aswang na matanda. Sa hindi nito malamang dahilan, kahit nakaharap lamang siya nito. Pumapalag-palag naman si Clara, kaya nabaling ang atensyon ng matanda dito. Nainis siya dito at hinila nito si Clara papuntang kusina at sinabing ito na lamang ang uunahin niya. Pero hindi pa mainit ang kanyang tubig, kaya dinagdagan niya ito ng panggatong at hinalo-halo. Walang ano-ano, ay itinulak siya ni Kakay. Kaya napasubsob ang aswang sa kanyang kawa at nagkikisay-kisay ng mapaso. Mabilis namang kinalaga ni Kakay si Clara at tumakbo sila palabas ng bahay. Kasama pa ng dalawa na nakalaga na pala ni Kakay. Ngunit paglabas nila ng bahay ay agad din silang naabutan at naharang ng galit na matandang aswang dahil sa ginawa ni Kakay dito. Mabuti na lamang, hindi pa masyadong mainit ang tubig at natumba pa ang kawa, kaya paso lang ang kanyang natamo at magbabayad umano ang may gawa noon sa kanya. Hindi pa rin ito nagagawang makita si Kakay at nakatingin lamang ito sa tatlong bata. Nalaman na lamang nito na may isa pa nang sabihin ni Clara kung ano ang gagawin nila. Kaya napagtanto ng aswang na may hawak na mutya ng tarabungko ang kausap ni Clara, kaya hindi niya ito nakikita. Sinabi nito na magpakita ito sa kanya kung ayaw niyang patay nito ang kanyang mga kaibigan. Pero walang ideya ang batang si Kakay kung bakit hindi siya nakikita ng aswang. Gayong nakikita naman siya nila Clara. Kaya susugod na sana ang matandang aswang para atakihin sina Clara nang may sumaboy ng asin dito. Kaya napaatras ito ng tamaan at ito ay ang kanyang ate na si Katrina. Ayos lang ba kayo? Ate, mabuti nandito ka. Sino kasama mo? Salamat naman at ayos ka lang, Kakay. Galit na galit naman ang matanda kay Katrina at nagbago ito ng anyo sa pagiging malaking aso at sinunggaban si Katrina. Pero may isa ding malaking aso ang sumunggab dito, kaya nagpambuno ang dalawang aswang. Pero halatang malakas ang isa,
Dahil kahit sugatan ito, ay madali niya lamang natatalo ang isang aso. Hanggang sa nagbalik ang mga ito sa anyong tao. At dito sila nakilala ni Kakay. Nakita niya na ang isang aso pala yung apo din ng matandang aswang. Pero nagtaka ito kung bakit kinakalaban nito ang kanyang lola. Nagwika ang matanda na traitor umano ito at nagawa siyang kalabanin para lamang sa isang babae. At eto ay si Katrina. Nagkakagusto pala ito kay Katrina, kaya palagi itong nakabantay sa dalaga. Kaya sinabi ng matanda na manood umano ito kung paano niya papatay ng babaeng nagugustuhan nito. Kaya mabilis na nagbagong anyo ang matandang aswang at inatake si Katrina. Pero mabilis na humarang ang apo nito at ito ang kanyang nakagat sa leeg, kaya namatay kaagad itong nakadilat ang mga mata. Nagalit lalo ang matandang aswang kay Katrina at akma sanang susugurin ang dalaga nang may pumalo sa kanyang likod na hindi naman niya nakikita, at ito ay ang batang si Kakay. Lumayo ko sa ate ko. Kahit hindi ito nakikita, ay inabangan ng aswang ang paghampas muli nito ng kahoy sa likod niya at hinawakan yon. At dito ay hinila ito, kaya napatumba si Kakay. Tutulungan sana ito ni Katrina nang dumugin siya ng aswang na matanda at kinubabawan. Dito ay nagwika ang matanda na magbabayad umano siya. Pero bago ito makagawa ng kung ano kay Katrina, ay isang katutak na asin ang tumama sa kanyang katawan. Kaya napahiyaw ito. At nakita nila Kakay at Katrina ang kanilang inang si Aling Cecilia. At ito ang may gawa noon. Lumayo ka sa mga anak ko. Salot kang matanda ka. Hindi ka na nadala. Sa pambibigta mo noon sa mga bata, kaya ka pinalaya sa lugar na to. Sinabuyan niya muli ito ng asin, kaya muli itong napahiyaw. At dito ay may tumagana sa kanya, at ito ay ang ama ni Clara. Inundayan ito ng taga hanggang sa mapatay niya ito. At dito nga ay nagawa nilang mapatay ang matandang aswang na si Melba at mailigtas sa mga bata. Niyakap naman nila Kakay at Katrina ang kanilang nanay Cecilia at tinanong sila kung ayos lamang daw ba sila. Tumugon naman ang mga ito na ayos lamang. Kaya dito ay sinunog na nila ang bangkay ng maglolang aswang kasama ng bahay ng mga ito sa gubat at umuwi na. Pinatingnan ang mga bata sa isang albularyo, kabilang na si Kakay. Dahil akala nila ay kasama itong dinukot ng aswang. Pinainom ng tubig na may dasal ang tatlong bata at sinuka nila ang pinakain sa kanila ng aswang. Samantalang si Kakay naman ay ayos lamang at napangiti pa ang albularyo. At sinabing mabuti na lamang umano at may tangang bertud, kaya hindi siya nakikita ng aswang. At ito nga yung itim na itlog na kanyang nakuha sa mga sisiw. Hindi naman ito kalakasang mutya. At kahit papano ay maililigtas naman umano siya nito sa mga nilalang ng dilim. Kaya pinatago niya kay Kakay ang trabungko dahil nagbibigay din umano ito ng swerte kahit na papano. At tama nga ang albularyo dahil lumipas lang ang ilang taon mula sa sisiw ni Kakay na galing sa mga balot ay lumaki at napadami nila ito. Sa pagtutulungan nila mag-iina ay nagkaroon sila ng sariling balutan. Nakapagtapos ng pag-aaral ang magkapatid at gumanda ang kanilang buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Salamat at magandang araw po sa lahat.